Hindi na mga kapatid, nawala tayo. Naputol na naman, naputol. Okay. Ayan. Naputol tayo eh. No? Anyway. So, the Solemn Mystery of the Holy Rosary, in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. Sayang. Naputol. Okay. Okay, mga ka-prayer partners. Medyo napuso ko konti kasi naputol po ang ating internet. Kaya pagpasensya nyo na. Sabi, Father, napuputol ang aming internet. Eh, ano magagawa ko? Naputol na internet. Okay, pati ako din eh. Na-handicap ako eh, no? Kasi nasisira yung setup ng ating program. But anyway, again, welcome po sa ating daily dose ng ating vitamin CCC. Okay, nag-Catechism of the Catholic Church. And may nakita ko sa inyong comment, meron pala akong ka-baptismal day, no? Si Ate Beth, no? Ate Beth Tudela, ayan, no? Ayan, so, happy baptismal day, ayan, no? Okay? Ayan, no? At sa San Clemente, Taganggono pala si Ate Beth, no? Kaso din naputo na internet, meron pa sana akong papakita sa inyo mga ano eh. Lagyan nyo lang uli kung ano yung, kasi lagyan nyo ulit kung kailan kayo nabinyagan, yung inyong baptismal date, okay? Para pakita natin sa atin pong mga ka-prayer partners, i-post natin ang inyong mga baptismal date as we move on, okay? So, pakilagay ulit kung kailan kayo nabinyagan at i-post natin, i-broadcast natin. Kasi mahalaga po mga kapatid, ang catechesis po ng ating binyag ay napakahalaga. Nung tayo nabinyagan, okay, ayan o, si tweet, okay, okay. Ayan, no? Dali lang ha. Ayan. Ayan, para makita kayo lahat. Okay. Ano ba yun? Nawala. Ayun. Si tweet. Kaya September 20. Yan, 1975. Okay, sino pa sa inyo ang may baptismal date? Lagay natin para ma-highlight natin. Okay? Sino pa ba? Si Ate Love. Ayan, no? Ano bang kalagahan ng ating binyag? Doon po na-eradicate yung original sin. At tinatanggap natin yung pinatinatawag na indelible mark kung saan yung ating pangalan ay may tatak ng Diyos na lumikha. Father, Son, and Holy Spirit. Ano man ang pangalan mo, may tatak ng Diyos yan. And we receive the tripartite character or dignity of Christ. Priestly, yung kanyang priestly, yung kanyang kingly, no, at saka yung kanyang prophetic. Kaya tayo, taglay natin yung tatlo na yan. Okay? At maganda dyan mga kapatid, tayong lahat ay naging citizens of heaven. Kasi nga, because the priestly character of Jesus. Okay? So, ganun po, no? Yan, si Ate Love, September 3. Si Jean, Pagkalinawan. Ayan. December, Christmas Day. December 25. Si GT Diaz, April 16. Uy, yan, di ba? Si Ate Tess, May 2. Ayan, no? Sige, post nyo lang mga batid. Okay? Katuwaan natin yan. Okay? So, sa ating pong daily dose ng ating CCC, meron tayong mahiwagang tanong.
Okay, mga kapatid, no, welcome sa ating mahiwagang tanong. Okay? So, ay, ito si Jack pala, no? Hello, Ate Jack. Okay? Ang kanyang baptismal, ay, October 10 siya, Ate Jack. Okay? Si Tita Marina, December 8. Ayan, okay? So, sa ating po mahiwagang tanong for today, mga kapatid, meron tayong question. Okay? So, diretso nyo lang ang pag-post ng inyong baptismal day kung natatandaan nyo pa. At kung nare-remember nyo rin yung kung saan kayo nabinyagan. Ako, November 23, nabinyagan ako sa St. Michael Natural Shrine sa Malacanang, sa Maynila. Yan, no? Okay? Di ba? Ang galing, ang saya-saya, ang ganda-ganda. Yun. Okay? Si Ate Marino, December 8. So, sa ating pumiwagang tanong mga kapatid ay ating yan, no? Continuation po, series ng ating question, yung John, what makes the Catholic Church differs from other world religions? Okay. Ito yan, okay. Si Jerome Richard Atiles, ating ating kapatid, third Order Franciscan. Kailan siya? December 23. Nasa Shrine of St. Francis of Assisi. Di ba? Ang galing. Ayan. Okay. Thank you, ha. O, naman si Sophia, November 8. Ayun sa Shrine. So, continuation po ang ating pong katanungan ngayon sa araw na ito, kung saan, ano pinagkaiba ng simbang katoliko o ng ating pananampalatayang Catholic faith, no? Differs from other world religions. Sinagot po natin yan, no? For 3 days na. Una, yung muling pagkabuhay, the resurrection. Kasi sinasabi nga natin, kung di nabuhay na magmuli ang Panginoong Hesus, walang saysay ang preaching ng mga apostles at walang saysay at walang kwenta ang ating pananampalataya. Yun po yun. Kasi ang resurrection, ang ating pananampalataya ang Kristyanismo, ang meron lamang, as we profess, that can eradicate death. Yun po yung mga kapatid. Okay? Walang ibang religion na mapagsasabi o they profess na kailang sugpuin, no, ang kamatayan, tanging ang ating pananampalatayang Kristyanismo. Okay? Pangalawa, meron tayong Pope, may papacy. Kasi dito, pinapakita yung ating sense of unity being church, ating pagiging simbahan. Okay? Yun po yun. Dali lang po. Ayan. And, number 3, faith and reason. Naging sample natin kahapon yung faith and reason. Parang release ang trend yan, parang right track. Pag isa lang yan, hindi pa pwede. Gugulong yun. Sesem lang yung trend. At hindi niya may meet yung kanyang direction. Hindi siya malilid sa kanyang direction. So faith and reason, combine po yan sa simbahan, sa ating pananampalataya. At pinapakita nga ng scripture passage natin yan. 1 Peter chapter 3:15. Okay? Always be ready to give explanation to anyone who asks you for the reason for your hope, for our hope. Okay? So yung ating pananampalataya ay na-explain, no, by reason. Though sa kasaysayan, ang reason sometimes naging unreasonable. Ano magandang example niyan? Yung naging dahilan ng mga world wars. Kasi lahat po ng karaming kasi iba dyan, yung pagkakaroon ng gera ay ginamit nila yung reason pero kawalan ng Diyos. Merong absence of God. So, kaya yung reason na merong absence of God, napakadelikado. No? Ang mangyayari niya, magkakagera, meron niyang pag-aabuso sa human person. So kung ang reason, ang philosophy, no, the love of wisdom, sabi nga, ay yumakap sa pinagmumulan ng karunungan, sa Jesus mismo, the eternal wisdom, mas okay yun. Okay? Yan po ating pananampalataya. Sabi nga ng St. Peter, no, always be ready, lagi maging handa na magbigay ng paliwanag. Kanino man, no? Kanino man na magtatanong o mag-a-ask sa kadahilanan. So yung reason, ano yung kadahilanan kung bakit itong ating pananampalataya na siyang ating niyayakap?
the reason for hope, and the reason kung bakit tayo umaasa at meron tayong pag-asa. Tayo mga Catholic Christians, no, ay tinatawag ng the people of hope. Bakit? Because we embrace the blessed hope, no other than Jesus who rose from the dead. Yun po yun. And siyempre, bigyan natin yung pang-apat. Isang pang-apat ng kadahilanan kung bakit, kung masabi natin how the Catholic Church differs from other world religions because of the sacraments, especially the sacrament of the Eucharist. Kasi natatakpan ko no? So the Eucharist. Tayo mga Katoliko Kristiyano, we are known as the people of the table. Okay? That every time we gather as believers, we gather in faith and we gather in one table, in one holy banquet of the Lord. No, mga kapatid, yun po yun. No? Kaya ang Eucharistia, kung saan the new covenant, okay? Bakit po nangyari yan? Kasi sa Last Supper, no? This is the new covenant of my blood. Okay? So lahat ng mga nasulat, Old at saka New Testament, ay na-personify through body and blood, soul, and divinity of Jesus in the Eucharist. And through the Eucharist, sabi nga natin dyan, nagbibigkis tayo, no? Binibigkis tayo ng mga sacraments ng simbahan. Ito naging dahil kung bakit tayo nagiging isa. At pagiging isa, yan po ang karakter ng Diyos. Oneness, unity, unicity. Holy, Catholic, kasi we profess Jesus as universal Redeemer of mankind. Kaya di ba last Sunday, di ba, Jesus, our Lord, Christ, the King of the universe. Di ba? Yun po yun. Ano sinasabi ng ating catechesis? Sabi ng ating catechesis, no, ng CCC 1324, the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Itong pinagbubukalan ng lahat ng biyaya, grasya, at summit, rurok ng ating buhay. Kaya, pwede natin tanong sa ating sarili, paano mo nasabi na ikaw ay isang Katolikong Kristiyano kung hindi ka nagsisimba? No? How can you attest and you claim that you are a Catholic Christian and yet you don't go to Mass? Diba? Yun. Kaya bakit po? Sinasabi natin 1324, the Eucharist is the source, ang bukal ng biyaya. Kung gusto mong mabless, magsimba, no, receive Jesus in the Eucharist. And the summit, rurok, ang tuluktok ng buhay natin. Okay? Sapagkat, kung ninyong consider during the Mass, during consecration, the words during the consecration is the holiest words, no, sa buong mundo. Kasi sa pagbigkas ng pare during consecration ng mga salita ni Jesus, ang tinapay ay nagiging tunay na katawan at ang alak ay naging tunay na dugo ng ating Panginoong manunubos. Kaya ang pinakabanal na mga taga, pananalita at salita sa buong mundo ay nagkakaroon ng tagampanan, no? During consecration of the bread and wine sa banal na misa. Okay? And CC 1325, no, it says, the Eucharist is the efficacious sign and sublime cause of that communion in the divine life and that unity of the people of God by which the Church is kept in being. So, babal din ng Eucharistia, the sacrament of the Eucharist, tayong lahat ay pinagbibigkis at ay maging mga efficacious sign ng pagiging isa at pagiging simbahan, communion. Ang buong simbahan ay nabubuo every time we celebrate the Mass. Okay? The Triumphant Church, the Pilgrim Church, and the Suffering Church. And finally, sa 1326, by the Eucharist celebration, we already unite ourselves with the heavenly liturgy and anticipate eternal life when God will be all in all. Kaya pag nagsisimba, tinatanggap sa sa sakramento, we are nourished ng tinapay ng buhay. Paano, try to imagine, paano ka mabubuhay doon sa buhay na walang kasama ang Diyos kung sa buhay na ito, sa lupang ito,
hindi mo pinapractice at hindi ka nabubuhay at naging kaisa sa communion sa banal na misa. Okay? Kaya sinasabi ng 1327, in brief, the Eucharist is the sum and the summary of our faith. Our way of thinking is attuned to the Eucharist. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang Eucharistia means thanksgiving. Dapat tayong mga tao mapagpasalamat. Tapos ang buhay natin ay buhay sakripisyo. With joy. No? Sabagat ang Eucharist is a sacrifice. Kaya ang buhay natin, may sakripisyo naman tayo, but we are not alone. We are united with the whole church. No? The mystical body of Jesus the Christ. So, what makes the Catholic Church unique and differ from other world religions because of the Eucharist. We have Jesus, ang lumikha ng sanlibutan. No? Ay kabahagi tayo ng Panginoon na lumikha ng sanlibutan. Tayo lahat ay kahibla ng kanyang kalamnan and we shared in His divinity. Kung saan ang Diyos, we are being deified by God nung siya naging katulad nating tao, except sin. Yan po, napakaganda ng ating pananampalataya. Kaya the sacraments, no, siya nagbibigki sa atin para maging kaisa ng Panginoon Diyos. Okay? Hindi hiwalay. Ang Diyos ay sumasa atin, kahibla tayong kanyang kalamnan, we are participating in the divine life of God. Kung we are participating. No? So we need to participate in the sacraments. Kaya yung mga di pa nabibinyagan, yun. How can you participate in the divine life of God? Kaya napakalaga magpabinyag tayo, no? Okay? So, sabi nga natin, pa yung mga nabinyagan dito, lagay natin, ano? Ayan. Ay, si Ate Aida, ayan, no? December 7 siya. Okay? Tapos si Ireneo, kailan siya? November, ano yan? May 30. Yan. Okay? Yung iba, nila matanda ko lang siya nabinyagan, no? Baka binaha, nasunog yung dokumento. Yan, nila maalala. Pero yun, assignment nyo kung sasali. Okay? Si Ireneo, kailan siya? Yung January 18. Ayan, okay? Okay, so mga batid, so how the Catholic Church differs from other world religions because of the resurrection, because of the papacy, because of our faith and reason, and the sacraments of the Church, most especially the sacrament of the Eucharist. Okay? So, si Ate Aida Chua, May 17. Ayan, sa Roque, di Manila. Sino pa ba sa inyo? Okay, si Tonton, kailan siya? April 19. Okay. Si Rene, May 30 naman. Okay. 1971. Si Ate Lita Pisigang Pasko. Okay. April 1961. Hindi niya na maalala ko nung araw. Anyway, thank you sa atin, sa lahat ng mga nag-share na kanilang mga baptismal day. Okay. And that's for today. Sabi pong mahiwagang tanong. Okay mga kapatid, tayo dumako na sa ating pong Gospel Reflection for today from the Gospel of Luke, chapter 21. While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you do not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time has come, do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first,
but it will not immediately be the end. Then he said to them, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famine, and plagues from place to place, and awesome signs and mighty signs will come from the sky. The Gospel of the Lord, praise to the Lord Jesus Christ. So today mga kapatid, ang ating gospel about end times. Diba? Marami sa ating panahon ngayon bang yung mga lumilitaw ng mga the prophets of doom. No? Talagang matatakot ka. Pero sabi ni Jesus, do not be terrified. Sa mga meron Diyos sa buhay, wala silang dapat ikatakot. Okay? Kasi ibang mga tao, laging focus, end times. Yung bang hinihintay kung kailan magugunaw ang mundo. Okay? Pero baka bago magunaw ang mundo, ay wala ka na. Kaya pwede natin i-consider mga kapatid, no? Kasi ganyan po nangyayari sa atin ngayon, no? Hintay ng hintay, na gunaw, yung pala, ikaw palang mauna. No? Naku, hintay ng end of the world. Tapos, pag lumindol, bumagyo, naglandilubyo, talaga namang, lagi na lang ang buhay niya ay puno na ng takot. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon Diyos. No? Ang sama nga niya, bago magunang mundo, una kang mamatay. Kaya yung end times, mga kapatid, pwede natin masabi na yung the end of our time. Yung ating kamatayan. Ang tanong, handa ba tayo? Kaya itong pandemic na ito, malaki pong tinuro sa atin yan eh. No? Yung COVID-19, maraming namatay sa mundo. Millions. Okay? At maraming namatay na hindi handa. Marami din paring namatay kasi gusto nang ihanda siya sa kamatayan, pero pati mga pare ay namatay din. No? Kaya masasabi natin, yung end times na darating, baka buhay natin. Ang question nga po, how prepared are we? Ay sinasabi na, try to consider the eternal consideration. No? Consideration of eternal consideration, yung buhay na walang hanggan. Kasi itong end times, we are subject of time. Measurement. May sukat. Ang sukat, yung panahon. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, sinusukat tayo at nasusukat tayo ng panahon, ng minuto, ng oras, ng araw, ng buwan, ng taon. We are subject of time. Habang tayo may flesh, habang tayo mayroong laman. No? Kaya nga yung celebration natin ng Christ the King last Sunday, no? May scepter siya. Siya ang sukatan. Sukatan kung paano ka mabuhay ng tapat. Sukatan kung paano mabuhay na may buhay Diyos. Nabubuhay ka sa hustisya, sa katwiran. Nabubuhay ka sa magandang kalooban. Sa buhay na may kapayapaan ng loob. Sa paggawa ng mabuti. No? Paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. Sabagat ang Panginoon ang sukatan. Ang sukatan ng pagiging makadiyos at ang pagkakaroon ng kapwa-tao. Yun po mga kapatid, no? So, mahalaga. So, ang Panginoon ay naging tulad nating tao para maging sukatan natin. Sukatan natin kung paano tayo dapat mabuhay ayon sa kanyang banal na kalooban. Para magkaroon tayo ng panuntunan kung paano mabuhay ng tama at umiwas sa masamang gawa, sa masasamang ugali. Ang Panginoon ang sukatan para maging panuntunan natin, maging guide natin, no? Ang mabuting pastor. Maging guide natin kung paano mabuhay ng tama para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Since Jesus is the way, ang daan, no? Doon sa katotohanan, dahil sa mundong ito, marami pong nagpapahay ng katotohanan. Kaya sabi ng Jesus, no? Pag sinabi na ako yun, di ako yun, ha? No? Kasi maraming gumagamit ng pangalan niya, no?
Sabi ng ating Panginoon, no, sabi niya, you know, see that you not be deceived. Huwag tayong magpalanse. Huwag tayong magpabudol-budol. Bakit tayo mabudol? For many will come in my name saying, I am He. And the time has come. Do not follow them. Maraming false prophets. Kaya mga kapatid, sa ating pong Healing Rosary, kaya hanggat mamari, tinatsaga natin magkaroon tayo ng CCC, ng Catechism of the Catholic Church, para tayo maalalayan, magabayan tayo sa tamang turo ng ating pananampalataya. Kasi maraming fake ngayon eh. No? Fake Christians, marami niyan. Marami po yan, kaya we need to be aware and be cautious. So, tinuturo natin ang Panginoon, no? Okay, huwag tayong masyadong matakot sa mga pagputok ng bulkan, lumindol, halo-halo, may gera, ganyan. Pero ang tunay na may sampalataya sa Diyos, no? Maintain, no? Ang tao may pananampalataya sa Diyos at kumakamit sa Diyos lagi, maintain ang poise. No? Maintain poise. Kasi kung di maintain ang poise, lagi na lang nagigimbal. No, punong-puno ka na ng takot. Hindi po ganoon ang buhay Kristiyano. Okay? Ang buhay Kristiyano, dapat sumasalamin sa Panginoon, ang siyang sukatan, panuntunan ng buhay natin, dumating man yung end times, okay, yung second coming niya, okay, fine. Pero baka bago dumating sa second coming, wala na tayo. Kaya mas i-consider natin yung ating end times. Yung the end of our time. And at the end of our times, pagdating sa finality ng ating buhay, yun na eh. Pag tayo nawala sa buhay nito, that's it. Habang tayo nasa buhay nito, it is the mercy of God that we receive. Grace upon grace. No? Pero kung di tayo nabubuhay sa mundong ito, wala tayong pananampalataya, hindi ka nagdarasal, hindi ka nagsisimba, hindi ka nangungumpisal, wala kang kapwa-tao. Okay? Hindi mo nilagay sa tamang sukatan, ang Diyos ang tamang sukatan. Hindi natin nilalagay ang ating sarili sa kamay ng Diyos. Bagkus ang Diyos ang siyang nilalagay natin sa ating makamay. Sa ating makamay, problema yun, mga kapatid. Saan tayo pupulutin? Nabibilang na ang ating oras. We don't know. When death comes, it is so uncertain. We don't know when and where. But certainly, it will come. And that will be the end of our time. Ang tanong, gano'n tayo kahanda? Kay St. Francis, ang tawag niya sa kamatayan ay kamatid na kamatayan. Caesar death. Kasi nga, sinusundan niya yung sinasabi ni Diyos na do not be afraid, do not be terrified. Ang tunay may sampalataya sa Diyos, hindi natatakot, but instead, maintain ang kanyang poise. Okay mga kapatid, so sa end times, maintain our poise. No? Lagi magdasal. Kaya, the best example natin dyan para tayo maalalayan ay walang iba kundi yung ating ina ng Diyos. No? Okay? Si Mama Mary, when seems out of control, para bang nawawala tayo sa tamang sukatan ni Jesus, si Mama Mary, ang ating maging takbuhan. Si Maria pinaglihing walang sala. Always run to her. O Mary conceived without sin, pray for us every course today. Ngayon po, siyempre, huwag natin kakalimutan na ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga tahanan, no? At ilagay natin, no, sa gabay, no, at gabay ng mahaling ina ng Diyos, si Maria. O sweet and gentle Lady, Immaculate Mother of God, we choose this day to be the Lady and Mistress of this house. Guarded, dear Mother, from pestilence, fire, earthquake, typhoons, COVID-19, Delta COVID, volcanic eruption, bombing, lightning and tempest, from season and heresies, from the predation of burglars and the malice of enemies. Protect his image with Mary, whatsoever they're going out and they're coming in, and preserve them from sudden death. Keep us from all sin and harm, and pray for us to God, that we may live in His service and depart this life in His grace. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us every course today. And Divine Mercy Prayer, you died, Jesus,
but the source of life, food of our souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. O fountain of life, be merciful, divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. And ito, while waiting for the end times, it might be the end of our lives. We don't know. Okay? But have this kind of attitude from Romans 12:12 to always rejoice in hope, to endure in afflictions and the many trials of our lives, and always persevere in prayer. Yan. Kaya, masaya tayo kapag tayo nagkakasama-sama magdasal, di ba? Yeah. And for those us who are asking for blessings, for divine providence, for financial securities, for peace and tranquility in our families, in our homes, in our communities, for the conversion of sinners, including our own, as we pray also for the healing, kagalingan po ng ating mga kapatid na may sakit, na mayroong COVID, dahil na COVID, lahat po na may cancer, may mga tumor, sana malusaw na, yung mga nakomatose, sana magising na po, nasa ICU, sana makarecover po at gumaling ng tunay, at magkaroon ng fast recovery. At sa lahat po na may sakit, both body and soul, at sakit din sa pananampalataya, hilom sa pananampalataya. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, to the session of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, we Saint Joseph, with Saint Francis, with all the saints of the church, may the Lord bless you and keep you, may smile on you, be merciful to you, may turn his regards towards you, and give you his peace. And may Almighty God bless you, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace and all good passion, mga kapatid. Ave Maria. Okay, and tapos na po. No, ingat po kayo. Magandang gabi sa Pilipinas. A blessed Tuesday. Saint Anthony of Padua. No? Saint Martin de Porres. Yeah. No, a blessed Tuesday to everyone. Okay, ingat po kayo. At kung meron kayo laging Jesus sa inyong buhay, if you have a personal relationship with Jesus, no, meron kayo Jesus sa inyong buhay, hindi po kayo magkukulang, mga kapatid. Okay? At kung meron kang Diyos, sabi nga ng St. Francis, no, my God and my all, Deus meus et omnia, my God and my all. Kung meron kang Diyos sa iyong buhay, okay, hindi ka magkukulang. Okay? Kung meron kang Diyos, hindi ka magkukulang. So, bye-bye po. Ingat po kayo. Ciao.